mas madali ang laban, ay unti-unti nilang dinala ang mga aswang sa walang puno. Bumalik sila sa baryo at sinundan sila ng mga aswang hanggang sa bakanting lote. Ito lang pagkakataon natin. Wala na silang pagtataguan. Muling umatake ang mga nilalang. Epoxy na lang ang kulang. Unti-unti nang nandabong paningin ni Amir. Bago siya tuluyang mawala ng malay, naramdaman pa niya ang paglakbay ng bibig ng babae sa katawan niya. Hindi alam ni Amir kung anong oras na nang muli siyang magising. Nakita niya lang sa bintana na madilim pa rin. May liwanag lang na nagmumula sa tapat dahil may isinasalan doon. Para ang pumangon ng bumbay. Hindi na masama ang pakiramdam niya. Bagyang lumit na rin ang kanyang kamay at nawala na rin ang kirot. Ayos na ako. Teka, asan na yung babae? Dapat ako tatakas na kagad. Tatayo pa lang sana si Amir nang biglang lumitaw ang babae mula sa matumis at mabahang kusina. Isip ka na pala, mahal ko. Huwag ka mag-alala. Nagluluto na ako sa labas. Naghihiwa lang ako ng sangkap sa kusina. Nagugutom ka na ba? Hindi ako nagugutom kasi ako busog. Busog sa pagmamahal. Ikaw, gutom ka. Pinigilan ng babae na mapikon sa sinabi ni Amir. Kalmado itong naupo sa tabi niya at tinawakan ang kanyang hita. Haya ang pangalan ko. Tandaan mo ang pangalan ng magiging asawa mo, ha? Haya. Umusog ng kaunti si Amir. Tila nandirito sa bawat ngiti at paghawak ng babaeng si Haya. Aswang ka! Ako tao! Di na ba intindi? Aswang at tao, bawal! Iba mundo mo! Akin iba rin! Ako may asawa na, ikaw wala pa. Kaya ako pakiusap. Pakawalan mo na ako. Ako hinintay ng asawa ko na si Eva at aming anak. Manahimik ka! Sinasagad mo talaga ang pasensya ko? Ako ang kasama mo dito, kaya ako ang asawa mo ngayon. Kalimutan mo yung Eva na yan. Dahil kapag ako nainis, hindi ka na makakabalik sa kanya. Natikot bigla ni Amir ang kanyang bibig. Nakaramdam siya ng takot sa libaste ang masamang karanasan niya sa kanyang tiyuhin. Kinaumagahan, saka lamang umuwi ang kanyang tiyo. Nababahala pa rin ang mukha nito nang tumingin sa kanya. Para bang natatakot na ito sa kanya. Ang dating matapang, bigla nawala na rin ang yabang. Iyo, hindi niyo ba ako sasaktan ngayong araw? Lumayas ka rito sa mga mahe ka! Isa kang jabla! Basta demonyo ka! Hindi ka bang karaniwang bata? Kaya lumayas ka dito! Iyo, ibang basti na ito. Kaya dapat maging masaya kayo. Kasi may pamangkin na kayong makakaroon ng silbi sa balyong ito. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Erning. Nagmamadali na lamang itong pumasok sa loob at pinagsaran siya ng pinto. Hindi na malaman ni Baste kung saan siya titira ngayon. Habang naglalakad, mayroong nakasalubong na matandang babae si Baste. Palangiti ito sa kanya. At dahil bata pa, madaling naniwala ang bata na matandang yon ay may mabuting kalooban. Bata, wala ka bang mapupuntahan? Gusto mo bang sumama sa akin? Meron akong alam na lugar para pwede kang tumuloy daan. Yun ay kung gusto mo lang naman, ha? At ayaw mong abutan ka ng ulan dito sa labas. Sa narinig ng bata, tila nagkaroon siya ng pag-asa. Wala na rin naman siyang mapupuntahan. Hindi niya rin kasi makita ang pinsan niya ng mga sandaling yun. Ano ba po? Sasama niyo ako sa maayos na Ay, lugar? gago. Aray ko. Marami po bang pagkain doon? Sakit. Maraming pagkain doon. Hindi na uubos. Kaya halika na. Sumama ka sa akin. Makakainin kita ng lahat ng gusto mo. Pero, ano po bang pangalan niyo? Tamang bata ito, tanong ng tanong. Oh, may sinasabi po ba kayo? Hindi. Wala naman. Ang pangalan ko ay Gemma. Aling Gemma ang tawag sa akin ng mga nakakakilala sa akin. Kaya, Aling Gemma na lang din ang itawag mo.
Sasama ka ba sa akin? Gusto ko na pong makakain ng marami, tsaka masasarap na pagkain eh. Hinawakan na ni Aling Gemma ang bata sa kamay. Pangiti-ngiti pa si Baste sa mga sandaling ito. Wala itong kamalay-malay kung ano ba talaga ang binabalak ng matandang babae sa kanya. Mga ilang sandali lang, sumakay sila sa itim na sasakyan. Pagpasok ng bata ay nagkunwari siyang nawalan ng malay. Nakita niya kasi sa loob na may mga lalaking nakatakip ang muka at tinutusan yun ni Aling Gemma. Sa murang edad, alam na agad ni Baste na hindi tama ang nangyayari. Pero sumabay na lang din siya sa agos ng mga kaganapan. Lumipas ang maghapon, tumigil na ang sasakyan. Pinupit na rin siya at ipinasok sa isang abandonadong warehouse. Iniligay si Baste kasama ng mga iba pang bilang ng bata. Sabi, may magaganap palang ganito. Napatingin si Baste nang makita niya ang matandang si Gemma. Nakangiti ito sa kanya na para bang nang-iinsulto. Manloloko ka. Ang sabi mo sa akin, dadalhin mo ako sa lugar na maraming pagkain. Pero anong ginagawa mo dito? Ang mga kagaya mong sugapa sa pagkain, madali lang talagang maloloko. Hintayin niyo na lang ang client namin at papadala na rin namin kayo sa kanila. Ano gagawin nila sa amin? Depende. Bakit hindi mo na lang itanong sa kanila mamaya? Baka makawala ako dito, manang. At kapag nangyari yun, magbabayad ka sa akin sa ginawa mo sa aming mga bata. Natakot naman ako. Ang kaso nga lang, paano ka makakatakas dyan? Wala ka namang susi. Lumabas na ang matandang babae. Sumunod naman ang mga tauhan nito. Noong mga sandaling yun, pumundok nila si Baste. Sinusubukan niya makipag-ugnayan sa mutya. Nang sa gayon ay magamit niya ito para makatakas sila. Diyan ang bulalakaw. Tulungan mo naman ako. Baste ang mutya ng bulalakaw. Buong pwersa niyang pinihit ang reyas na nagpapulong sa kanila. Namangha ang mga kapwa niya bata. Nawibigang kung papaano niya nabulagkitiin ang rehas. Bukas na kayo, dali. Doon, sa bandang yun kayo tumakbo. Pero hindi pa man sila nakakalayo. Umarap na sa kanila ang magandang babae na si Carmina. Nakita nito ang ginawa ng bata. Kaya naman, maging ang babae ay nagtataka rin sa kakayahan ni Baste. Huwag ka lalapit. Hindi kita uurungan. Hindi ka pa karaniwang bata. Nakita kita. Sige na, pumunta na kayo sa direksyon na yun. Bilis! Ako nang bahala dito. Sinunod siya ng mga kapwa niya bata habang nagkakaputukan at nagkakagulo sa loob at sa labas ng warehouse. Sandali muna sila nagkatitigan ni Carmina. Paano ka pa makagawa ng problema sa aming mga aswang? Ngayon pa lang ay buburahin na kita sa mundong ito, bata. Hindi po ako natatakot sa inyo. Unti-unti na rin nagbago ng anyo ang dalaga. Mabilis itong umatake sa bata. Sa puntong ito, tila pusang gumalaw ang katawan ni Baste. Nakailag ito sa unang pagtusok ng dalaga. Sumapa ito sa siyang sasakyan. Agad namang siyang sinundan ni Carmina. Makilang ulit din siyang muntik-muntikan ng matamaan ng babaeng aswang. Pero sadyang magaling ang mutya ng bulalakaw. Kapag nakakalakas ito ng marami, mas lalo itong nagiging epektibo. Sino ka? At anong klaseng mutya ang ginagamit mo? Ako si Baste, ang tagapangalaga ng mutya ng bulalakaw. Mutya ng Tan. bulalakaw? Gunting nga. May gunting doon sa likod. Doon sa may kalandi uling. Sa muling pag-atake ng babae kay Baste, pinakakuha ng tamang pagkakataon ng bata para siya naman ang maka-atake. Tan, sa baba. Dalian mo, sa baba. Sa sinuntok Tumingin ka ng sa dalaga baba. Sa tagiliran. Sa lakas ng suntok, napasok Dali. agad ng dugo si Carmina. Nanginginig ang mga mata nito. Hindi makapaniwala sa ginawa ng bata. Sino ka mang visit ka? At bakit kakaibang lakas mo? Lalong nanggigil ang babaeng aswang. Napukaw na tuloy ni Baste ang atensyon din ng iba pang aswang na kasama ng dalaga.
Kaya naman sabay-sabay nang umatake sa kanya ang mga nilalang na yon. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang may pumasok na ideya sa kanyang utak. Mataas niyang tinalo ng ilaw ng warehouse. Hinampas niya yun ng hawak niyang kahoy. Nang dumilim na ang buong paligid, sa kanya isa-isa ang mga kalaban niya. Walang nakapalasang bilis ng bata. Bawat suntok niya, may tumutunog na nababahing buto. Nasa ka bang bata ka? Magpakita ka! Nandito lang po ako sa tabi niyo. Pinapakapapa ni Carmina ang bata, pero nabigla na lamang ang dalagang aswang nang may suntok na rin siyang natanggap sa kanyang tagiliran. Hindi pa rin natapos ang lahat. Sinundan pa ni Baste ng isa pang suntok sa tagiliran hanggang sa makalabas na sila ng warehouse. Sa puntong ito, nakita na ni Baste kung papaanong namimilipit na si Carmina. Hindi kita hayaan na magtagumpay sa masama mong binabalak. Kasi ka talagang bata ka. Maset! Wala nang nagawa ang dalaga. Ibinukalan nito ang pakpak at saka nagmamadaling umalis. Inasikaso na lamang ni Baste ang kapwa niyang bata na hindi pa rin nakakaalis. Saan ba dadali ng mga batang yan? Kuya mo na nga ang mga bata. Papakain kita sa mga aswang kapag hindi mo pa tinigilan ang ginagawa mo masama. Nang biglang uminaw ang mga mata ng bata, ay natakot siya nilang bayo. Si Baste lamang ang naiipang bayo. Halos lahat pala ng kasama niyang bata ay magkakakilala. Sa nangyari niyon, mas lalong napagtanto ng bata na kailangan siya ng mga tao. Hindi niya pa alam kung hanggang saan ang kakayahan niya at ang mutyanong lalakaw. Ang alam niya lamang sa mga sandali nito, kailangan niyang gumawa ng paraan para iligtas sa mga tao. Lalo na unti-unti nang nagkakaroon ng espasyo ang mga aswang sa kanilang probinsya. Nang makabalik si Baste sa kanilang baryo, hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Pinagbawalan na siya ng kanyang tiyuhin. Natatakot na kasi ito sa kanya. Ipinagkalat na rin ni Mang Erning na kampo ng Diablo ang bata dahil sa kakalba nitong lakas at bilis. Hinanap niya si Waldo sa mga sandali, pero hindi na yung makita-kita pa. Kaya naman nagtungo na lamang siya sa bayan sa pagpapakasakaling makita niya ang dating guro. Hindi na lamang ang pag-asa niya para magkalaman ng kanyang tiyan. Pagdating niya roon, umeso na agad siya sa tagpuan nila ng guro. Tapong hapon, hindi nga siya nagkamali. Dumaan doon ang binatang si Tommy. Oh, mabuti naman at nandiyan ka. Hinintay mo ba talaga ako? Opo eh. Kasi nagugutom na po ako. Wala naman po akong malimusan. Diyos ko, sumama ka na nga lang sa akin. Doon sa bahay. Para kahit na paano may tumitingin sa'yo. Saan po ba kayo nakatira? Sa baryo Alfonso ako. Malayo ba yun sa inyo? Hindi ko po alam yun eh. Pero pakiramdam ko po, ligtas po ko dyan kasi ako na po kasama ko. Oo naman oh. Payapa at tahimik sa lugar namin. Isa pa, ako lang naman mag-isa sa bahay. Tara, sumama ka na sa akin. Pinakiramdaman muna ni Baste ang binata.